Good day everyone, peace and goodwill. My name is Rabin Kitalain and I will discuss the mortar mixing o mixing mortar. So ano nga ba ang layunin ng mixing mortar? Ang layunin ng isang mixing mortar ay ang mortar ay pinaghalong semento, buhangin at tubig na nilalagay sa pagitan ng mga hollow blocks o bricks para dumikit sila ng maayos. So ang number 1 is structural bonding. Ibig sabihin nito, ang mortar ang nagdidikit sa bawat brick o sa HB para maging isang matibay na pader. Sa simpleng paliwanag, para pagdikit ng mga hollow blocks, kung walang mortar, magkakahiwalay lang sila at madaling bumagsak. So, ang number 2 naman ay ang load distribution. Ang mortar ang tumutulong para ang bigat ng pader building ay pantay na may pasa sa bawat brick. So, sa simpleng paliwanag naman ito, hindi na pupunta sa isang parte lang ang bigat kaya hindi madaling mabasag ang pader. Number 3 naman ay ang joint sealing. Ang mortar ang nagsasalamang pagitan ng bricks para hindi makapasok ang tubig, hangin at moisture. So, parang ano lang siya, parang takip o seal para hindi tumagas ang ulan o hangin sa pagitan ng pader. Ang number 4 naman ay ang mortar ay ang flexibility na ang mortar ay kaya sumabay sa kaunting galaw ng building dahil sa init, lamig o paggalaw ng lupa. Sa simpleng paliwanag naman ito, hindi agad nagkakabitak ang pader kahit may kunting paggalaw. Ang next slide naman natin ay ang common mortar mixes. So number 1, cement sand, 1:3 and 1:5. Ito ang pinakakaraniwang halo para sa masonry work sa Pilipinas. Ang 1:3 is isang parte ng semento at 3 parte ng buhangin. Ang 1:4 naman ay isang parte ng semento at 4 na parte ng buhangin. Mas matibay pa rin ang 1:3 dahil mas maraming semento kaya mas mataas ang strength nito. Ang 1:4 naman ay mas tipid at cost-effective pero sapat pa rin ang tibay para sa general use. Saan nga ba ginagamit ito? Sa CHB laying, plastering, exterior at interior walls. Example sa actual construction, kapag gumawa ng pader ng residential house gamit ang CHB, madalas ito ang hamon dahil sa balance at gastos. Ang number 2 naman ay ang cement lime sand, 1:1 and 1:6. Ito ay halo ng isang parte ng semento, isang parte ng hapog o lime, at 6 parte ng buhangin. Ang lime ang tumutulong para maging mas madaling ikalat at ihulma ang mortar. Mas maganda ring water retention, kaya hindi agad natutuyo habang ginagamit. Ang advantage naman ito ay mas workable, mas madaling gamitin ng mason, moderate strength, less cracking, at ang example nito ay ginagamit ito kapag gusto ng mas smooth sa plaster o masonry at sa load bearing. Number 3 naman, masonry cement, 1:3. Ito ay ready-to-mix cement na may halo ng additives para sa masonry works. Karaniwang hinaluan na lang ng buhangin sa ratio na 1:3. Mas convenient ito dahil hindi na kailangan magdagdag ng lime ng hiwalay. Ang advantage naman ito is mabilis i-prepare, consistent ang quality, mas convenient sa site. At sa mga example lang nito ay sa small scale residential project, ginagamit ito para mapabilis ang trabaho na iwasan ang maling timpla. Sa next slide naman is essential materials of mortar. Number 1 ay ang Portland cement. Ito ang pangunahing pampatigas ng mortar na kailangan ito ay tuyo, walang buo-buo. Sa simpleng paliwanag, ito ang nagpapatigas sa halo. Sa number 2 naman ay ang clean sand. Malinis na buhangin na kailangan, walang putik o dumi, na kapag ginamitan ito ng maraming buhangin, ito ay hihina ang kapit ng mortar. Sa number 2 naman ay ang potable water. Kailangan na malinis na tubig na pwedeng inumin at hindi dapat maalat o may langis dahil sisira ito sa halo. Number 4 naman ay ang lime. Hindi laging ginagamit pero nakakatulong. Sa simpleng paliwanag nito, pinapadaling ito ang pagkalat ng mortar at mas waterproof. Next slide naman ay ang mixing sequence. Number 1 ay ang measure. Sukatin ang tamang materials gamit ang timba o kahon. Bakit importante? Upang tama ang proportion at hindi mahina ang halo. Number 2 naman ay ang dry mix. Paghaluin muna ang semento at buhangin ng walang tubig. Sa simpleng paliwanag naman ito, dapat pantay ang kulay bago lagyan ng tubig. Number 2 naman ay ang add water. Dahan-dahan maglagay ng tubig upang huwag biglain para hindi sobrang basa. Number 4 naman ay ang final mix. Haluin ng mabuti hanggang maging pantay at creamy. Sa simpleng paliwanag nito, walang tuyong parte at hindi sobrang basa. Next slide naman is ang manual mixing method. Karaniwang ginagawa ito sa mga bahay dito sa Pilipinas.
ginagamit ang mixing pan, malinis na sahig. At importante ito dahil ito ay kaya mong gamitin sa loob ng 1 to 2 oras. Bakit? Kapag tumigas na ang mortar, hindi na ito magandang gamitin. So next slide naman is ang mortar consistency. The perfect mix. Ang mortar ay dapat madaling ikalat gamit ang trowel, hindi sobrang basa at hindi sobrang tuyo. Palatandaan ng tamang halo. Hold its shape with pick. Kapag tinutok mo, hindi agad bumabagsak. Buttery texture. Madulas at madaling ikalat, parang mantikilya. No blending, hindi umiwalay ang tubig sa halo. Next slide is common errors to avoid. Incorrect proportion, maling sukat ng halo. Ito ay nagre-resulta ng masyadong maraming simento, bitak, masyadong konti, mahina. Number 2 naman ay reed tempering. Pagdagdag ng tubig sa tumitigas ng mortar. Ito naman ay nagre-resulta ng humihina ang tibay. Ang number 3 naman ay excessive water. Ito naman ay nagre-resulta ng mahina at madaling mabitak dahil sa sobrang tubig. Number 4 naman ay ang poor mixing. Hindi maayos ang paghahalo. Nagre-resulta naman ito ng may mahina at malambot na parte ng semento. Number 5 naman ay ang paggamit ng dirty sand. Maraming buhangin. Ito naman ay nagre-resulta ng hindi didikit ng maayos ang semento. Sa pinaka-simpleng paliwanag, ang mortar ay pandikit ng bricks. Layunin nito, pagdikitin ang semento, ang mortar, pantay na bigat, harang sa tubig, at iwas bitak. And yun lamang po. And sana may natutunan